isang pangkaraniwang tao lamang. Nagsusumikap na maihaw ng sarili sa takbo ng mahirap na ekonomiya. Salat sa kasaganahan sa buhay si Rochelle. Sa maliit na kwartong ito sa Moriones, Tondo, Maynila, na kanyang tinutuluyan. Mag-isang pinagdusahan ni Rochelle ang kanyang problema. Problemang naging resulta ng kanyang matapat na paninilbihan sa dating kumpanyang pinapasukan na pagmamayari ng Tambunting Holdings and Management Corporation. Siyempre masama ang loob ko sa kanila kasi 15 years ako nagtatrabaho sa kanila. Wala man lang silang tulong, hindi nila ako kinakausap. Sinira nila yung pangalan ko. Dating branch appraiser sa Nuestra Señora de Fatima Pawn Shop, ang 42 anyos na si Rochelle. Walang nakakalagpas na peking alahas sa kanyang panunuri na sinasala sa Tambunting. Subalit, bumaliktad ang mundong ginagalawan ni Rochelle. Wala siyang kamuwang-muwang siya'y naging isang fall guy, isinakripisyo upang akuin at pagtusahan ang panloloko at pagnanakaw ng kanyang kumpanya sa pamahalaan. 25 ng Marso, araw ng serbisyo publiko, nagreklamo si Rochelle sa bitag. Yung ano po sir, pangalan ko ginagamit ng company. Paano mo nasabing pangalan mo ginagamit ng kumpanya mo? Ginawa po nila akong president sa pawn shop. Dati pa akong trabaho sa pawn shop. Ano ka naging presidente ng pawn shop? Kaya nga po, empleyado lang po ako. Tapos Ginawa kang dami. Parang ganon po. Ang ano po, reklamo ko sir kasi hindi ko alam sir na may warrant of arrest na pala ako. Sino ang gamit ng pangalan? Tambunting po, pawn shop. Tambunting pawn shop. Pagkatapos po, nakulong po ako sa NBI. Nasaan yung warrant? Nakulong po ako sa NBI sir ng November 7. Anong kaso mo? Tax evader po. Hindi sila nagbabayad ng tax. Magkano ang tax na hindi binayaran? Only 400,000 yata yun. Okay, ito. Ikikwento mo lahat yan, ha? Ipakwento. I want you to put her on cam and build the case dito. Kakaibang reklamong inilapit ni Rochelle sa bitag. Kaya't hiniwalay namin ang kanyang kaso sa ibang reklamo. Kanina sinabi mo sa akin, nakulong ka, ginamit yung pangalan mo. Di ba? Sige nga, umpisahan mo kwento sa akin. Bakit? Ba't ka umiyak? Nainis ako yung namin. Hindi ako tinutulugan. Ang tagal-tagal ko ng trabaho sa kanila. Anong ginawa sa'yo? Kasi yun nga po, ginawa akong presidente nila Ginawa kang presidente? sa pawn shop. Branch po ng Tambunting. Anong pangalan ng kumpanya? Galleon's Pawn Shop doon sa Bicol. Galleon's Pawn Shop, ginawa kang Opo. presidente sa Bicol. Opo. Paano ka naging presidente ng Galleon Pawn Shop? Ginamit lang nga nila pangalan ko, sir. Gagawing presidente. Wala naman talaga akong kakayahan magiging presidente. Wala naman akong kapasidad niyan. Empleyado lang po ako. Paano akong magiging presidente? Ayon kay Rochelle, hindi pa niya nakikitang itsura ng Galleon Pawn Shop. At kahit minsan, hindi pa rin nakakatapak ang kanyang mga paa sa Tabaco City, Albay. Nakapunta ka ba ng Bicol? Hindi pa po. Nakaapak ka ba sa Tabaco, Albay? Hindi pa po. May isang beses, hindi mo nakita yung kumpanya ng Galleon Pawn Shop? Shop, hindi pa po. Kilala mo ba kung sino manager doon sa Galleon's Pawn Shop? Hindi rin po. Wala kang kamuwang-muwang kung ano tong pawn shop na to? Wala po, sir. Habang nakakulong sa kasalanan ng kanyang kumpanya sa panloloko sa pamahalaan, ang hindi pagbabayad ng Tambunting ng tamang buwis na dapat mapunta sa kaban ng bayan. Walang anumang tulong na ibinigay sa kanya ang Tambunting. Meron ako mismo gano'n tumatawag. Pero bago pa, pagkakulong ko po, hindi rin ako kinausap ng operation manager namin. Sino ang operations manager niya? Si Sonia C. Kasi sabi, nag-meeting daw sila ni Ma'am Atensa. Nantay ko, tapos pinapunta niya ako sa HRD. At ang pinakamasaklap sa lahat, Pagkatapos nung nalaman nila, nasa kulong ako, hindi pa na ako kinulungan, siniserminate pa nila ako. Nakulong, kung hindi ako nakapagpiyansa, hindi ako nakalabas. dito,
Pinag-aralang mabuti ng bitag ang kaso ni Rochelle. 1999? Kaso, sabi nung inquest for 2005 to 2007. 1,110,000, 273,000, almost 400,000. President of Galleon Pawn Shop Incorporated. Door number 4. Riosa Street, Tabaco City. Violation of Section 255 National Internal Revenue Code. Sino lumapit sa iyo para maging presidente ka? Yung liaison officer po, Sino yung yung liaison? taga-kilos nila ng mga Anong sa pangalan? Labi. Celso Labi. Andiyan pa ba ngayon Andiyan pa nagtatrabaho? po siya hanggang ngayon. Ano pa rin po siya sa liaison officer, siya pa rin po yung balihid ng liaison officer. Agad tinawagan ng bitag ang liaison officer ng Tambunting na umano'y nagkumbinsi kay Rochelle na pumirma bilang presidente ng Galleon Pawn Shop. Hello, Celso? Celso, si Ben Tulfo to sa bitag. Gusto sana kitang kausapin, Celso. Importante lang to dahil may lumapit sa amin na dati yung empleyado. Ikaw ang tinuturo nito, nag-iimbestiga kami na ikaw kasi muna naging presidente siya ng Galleon Pawn Shop sa Bicol na hindi pa siya nakapunta roon, hindi siya nakaapak doon. Nagkaroon siya ng kaso sa NBI, tax evasion, na ito'y pag-aari ni Tambunting, kumpanya ni Tambunting. Paliwanag mo nga sa akin. Imposible naman hindi mo alam, liaison officer ka, hindi mo alam. Ikaw may hawak ng papel, ikaw ng papel. Niloloko mo nga tao, bibitagin kita yan eh. Sino nagpapirma sa kanya? Liaison officer ka, ikaw importante magpakita ka sa amin. Narinig mo ako? Nakausap mo sa akin ang abogado niya ngayon. Kahit na sinong abogado pukonsulta, narinig mo ako? Kaya nga, makipagtulungan ka. Dito, hindi kami nahihirapang paaminin si Celso. Hulog ka agad ito sa bitag ng aming pag-iimbestiga. Pero kung ikay magsasabi ng totoo, aamin ka sa akin at sasabihin mo sa akin kung anong totoo, nalalaman mo paano naging presidente si Rochelle ng Galleon Pawn Shop na walang ito isang mangmang sa tingin ko. Ikaw ang nagpapirma sa kanya mga blankong papel. Paano pangalan ng may-ari? Sinong Tambunting? Anak yung tatay. Si Miguel Tambunting. Tinuturo mo si Miguel Tambunting. Sigurado ka baka naman niloloko mo ako dito. Agad pinagara ng bitag ang aming mga undercover. Una naming binisita ang Nuestra Señora de Fatima Pawn Shop na pag-aari rin ng Tambunting sa Tondo, Maynila. Pagpasok pa lang ng mga undercover sa nasabing pawn shop. Kilala niyo siya? Ha? Ano dito siya? Ano dito siya? Appraiser, dati. Matagal na sa rito? Magkasabay. Sabay. Magkasabay nun, one lang palitan. Oo. Mga ilang taon na siya rito? Mag-60 na. 16 years. So, empleyado siya rito? Nang tanungin ng bitag undercover ang isang to, pakinggan ang kanyang sagot. Para siya naging presidente ng Galleons dun sa Bicol. Ewan ko nga. Kasi gano'n naman dati eh. Pinapipirma ng mga empleyado. Pinapipirma nila naman. Pinapipirma? Talaga? Practice na nung may-ari? Hulog sa bitag ang appraiser na aming kausap. Vice President naman daw siya ng isang pawn shop na pag-aari din ng Tambunting Holdings and Management Corporation. Ano posisyon naman pinirma mo? Vice President, meron akong gano'n. Saan lugar naman yung Vice President ka? Aha, eto palang kalakaran sa Tambunting. Ang mga pobreng empleyado, ginagamit at ginagawang dami, mga opisyalis kuno ng iba't ibang sangay ng kanilang sanlaan. Kaya naman pagka nagkabulilyaso sa hindi pagbabayad ng tamang buwis, ang makukulong ang mga pobreng empleyado. Kami naman, syempre po, kailangan ng trabaho. Kasi hindi na kayo pumirma. Sunod na tinungo ng mga bitag undercover ang main office ng Tambunting Pawn Shop sa Makati City. Sa loob ng tanggapan ng Tambunting main office, etong isa naman ang humarap sa amin. Subalit, nang tanungin namin ito, bigla itong umiwas. Ang nangyari
nangyari sa kanya, siya yung tumay presidente ron, siya yung hinabol ng BIR for tax evasion. Usapan na namin ito. Wala, hindi naman ako kasama sa case ninyo eh. Ba't ako ini-interview mo? Hindi, presidente. Sorry, I'm very busy. Agad din nakipag-ugnayan ang bitag sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue National Office sa Quezon City. Sinamahan namin si Rochelle sa tanggapan ni Attorney Mape Maroma Cantelep, hepe ng Law Division ng BIR. Subalit, tumangging magpa-interview si Attorney, kung kaya't napilitan kaming isagawang option number 2, ang i-roll ang aming candid camera, lingid sa kalaman ni Attorney. So sa nangyari to doon sa Bicol, Kumuha po ako ng clearance ma'am sa Carriedo, November 3. Tapos, hindi ko agad nakuha. Pinabalik ng November 7. Tapos sabi ng quality control, punta ka sa top. Kung bakit ko sabi, punta ka doon. Kasi yun nga, yung sa kaso. Pumunta din po ako. Wala naman po akong alam na ikulong pala nila ako doon. taxpayer, ano mga missing paper dyan ang ginagamit. Makita mo yung mga itsura. Yung mga welders. Buti yun, may assessment po na dumaan sa amin. So, nung nakita namin, in-endorse dito ng operations ni DEFCON-ASPA, sinabi namin na talaga kasi naawa ka doon sa tao, kinamit din mga pangalan eh. Ayon pa kay Attorney Cantelep, hindi na bago sa kanila ang kaso ni Rochelle. May nangyayari talaga ng gano'n, magugulat ka, gano'ng kawawalang hiya yung mga negosyante na lang. Nakakapwisit, ang dami-dami mga laws na nilalabas. Ang dami mga inisip ko. Ano ba sinasabi nila na, sila kaya yung mga mandaraya? Magaming company din ginagamit pa naman. Makikita mo, maawa ka doon sa tao kaya. Kami, ako nga satisfied, nakita ko lang yung mga ID ng mga lumang ID. Confirm. Usually, ang ginagamit nila yung mga tao hindi nakakaintindi. Dahil dito, mismo si Attorney Cantelep na ang tumawag sa regional office ng BIR sa Legazpi City. Attorney Edmond, Attorney Mape, Law Division. Yeah, may tanong ako kasi mayroong nagpunta dito. Ay, itong kinasuhan daw ng rape case to Rochelle Hesta. Ito daw siya, empleyado ng pawn shop, Tambunting. Nag-incorporate ng isang pawn shop yung Galyon. Hindi siya nakarating kahit kailan pa sa Bicol. Apparently, ginamit yung pangalan niya, ginawa siyang presidente ng company, and then, hindi niya alam. So, kung nung kumuha siya, kinasuhan natin. Merong case, rape case sa ikaw pala nag-file eh. O anong gagawin natin dito? Ito, tulungan mo siya kasi tingnan mo na hindi siya yung nakulong na to sa NBI dinampot ng NBI paano gagawin? Nasa Bicol kayo, hindi pa nakakarating ng Bicol to sige tulungan mo please tulungan natin. Oo nga, pupunta siya pero asikasuhin mo. Yung pangalan niya wag mo kalimutan nawala na. Yun, kailangan daw pumunta ka kasi magmamanifest na i-dismiss niya. Mag-move for dismissal, motion to dismiss. Madaling kausapin si Edmond. But you have to go there. Hindi pwedeng dito kasi hindi kami may hawak ng kaso. Mag-commit si Edmond na tutulungan ka. At marami pa silang tatanungin dahil hanapin nila kung sino yung dapat na manabak. Na ikaw ang pwedeng magbigay ng information yan. Kasi hindi rin, kung hindi ikaw yung sino, sabihin mo sa kanilang totoo. Halos isang buwan ang nakalipas nang makilala ng bitag si Rochelle, ang dating empleyado ng Tambunting na ginawa nilang fall guy upang akuin ang parusa ng BIR dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Umiiyak noon si Rochelle nang nagsumbong sa Bitag Action Center. Anong ginawa sa'yo? Kasi yun nga po, ginawa kong presidente nila. Ginawa kang presidente? Branch po ng Tambunting. Anong pangalan ng kumpanya? Galyon's Pawn Shop doon sa Galyon's. Bicol. Ginamit lang nga nila pangalan ko, sir. Gagawing presidente. Wala lang talaga akong kakayahan magiging presidente. Wala akong kapasidad niyan. Ako, empleyado lang po ako. Nakaabot na rin sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Legal Department ng National Office ang pandarayang ginawa ng Tambunting sa kanilang record sa BIR Albay, Bicol. Kaya naman agad itinimbre ni Attorney Cantelep ang kaso ni Rochelle sa BIR Bicol Regional Office upang malinaw sa kanilang record na hindi si Rochelle ang tunay na presidente ng Galyon Pawn Shop sa Albay, Bicol.
Hindi siya yung nakulong na to sa NBI, dinampot ng NBI, ha? Paano gagawin? Nasa Bicol kayo, hindi pa nakakarating ng Bicol to, ha? Sige, tulungan mo please, ha? Tulungan natin. Oo, ha? Pupunta siya, pero asikasuhin mo, ha? Kaya't ang payo ng BIR Legal Department sa biktimang si Rochelle, Kailangan daw pumunta ka kasi magmamanifest na i-dismiss niya. Mag-move for dismissal, motion to dismiss. But you have to go there. Marami pa silang tatanungin dahil hanapin nila kung sino yung dapat na managot. Na ikaw ang pwedeng magbigay ng information. Alas 8 ng umaga ng April 14, muling inaresto si Rochelle sa kanyang bahay sa Tondo dahil sa isa na namang warrant of arrest mula sa Albay, Bicol. Sa tanggapan ng Manila Police District Warrant Section, naging mainit ang pag-uusap sa pagitan ng bitag at ng hepe nito. Ito'y dahil sa desisyon ng MPD Warrant Section na idiretso si Rochelle sa Albay, Bicol Regional Trial Court upang i-turn over. I smell something fishy. There was a little connection ng tambunting sa NPD. Wala. Minimil sa amin. Minimil sa inyo. Sino nag-make? Yung court. Saan court? I think we have a little problem here. Kasi kami, our job is to make sure that there's an injustice. Kayo naman, ministerial. Pero what is this I heard na parang ang dating? Dadalhin nyo sa korte. When in fact, there's an attorney ng BIR waiting for her. Ang attorney ng BIR nag-file ng kasong tax evasion, but then again, they realized that they got the wrong person and now they want this to testify. And sa inyo, dadalhin nyo sa korte. It seems to be na parang meron kayong ibang way na dinediretso nyo sa korte and then you're making it harder for her to move around kasi gustong makita ni attorney Liadak i-deliver sa kanya. Yun ang instructions din ng Deputy Commissioner dito sa Maynila. Pagka ang tao may kaso, jurisdiction niya ng korte. So saan korte dadating siya? Sa Bicol, branch 15 ng Tabaco Albay. Jurisdiction na kasi ito ang issue dito eh. Hindi ko makita yung saysay na parang pinipilit ninyo sa korte. Siguro dapat makita muna nito kasi sila ang may motion to dismiss. Sila na magsasabi, sige, let me have that. Di ba? BIR sila nagsampay. Hindi ko pinipilit na sinabi ko lang yung procedure na pag may huli kami, our obligation is to turn over yung huli namin doon sa support. Dito, napagkasunduan ng bitag at MPD na magpiyansa na lamang si Rochelle para sa pansamantalang kalayaan nito. Sa Bitag Live, pinanawagan ng bitag sa Tambunting ang nangyaring pangalawang pag-aresto kay Rochelle dahil sa kasong tax evasion. At kayo naman Tambunting, kung tinatablon kayo ng hiya at kung may hiya pa kayo, gagawin yung tama. Pero kung talagang walang hiya kayo, patuloy kayo mananahimik. Hindi kayo masisisi. Iba na talaga pag walang hiya. Talagang sobrang kapal na mukha. Pero kung may mukha kayo, gagawin niyo yung tama. Kayo na mismo tapiyan sa kay Rochelle. Subalit, natapos ang buong araw ni anino ng sinumang representante ng Tambunting, walang dumating sa MPD. Isang text message ang pinakalat ng pamunuan ng Tambunting sa kanilang mga empleyado. Mga customer lamang daw nilang dapat pagtuunan ng pansin at huwag magpa-interview sa kahit kaninong media dahil magdudulot daw ito ng masamang impresyon sa kanilang kumpanya. Sa sumunod na araw, wala pa ring natatanggap ang bitag na anumang sagot mula sa Tambunting. Kaya naman, o kayo sa Tambunting, makinig kayo mga tinamaan ka ng lintek. Alam ko may hidden hands na nagmamanipula rito na kayo dyan sa Tambunting ang may dahilan na gusto nyong gantihan si Rochelle. Tutugisin ko kayo, makinig kayo sa Tambunting. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, may balik yan. Makakaarma kayo, Tambunting. Makinig kayo sa akin. dito may nagmagandang loob na tumulong upang makapagpiyansa si Rochelle at makalabas sa Manila Police District. Matapos makapagpiyansa si Rochelle, pinakilos ng bitag ang aming unang grupo patungong Tabaco Albay.
Halos 10 oras na naglakbay si Rochelle at ang bitag mula Maynila patungong Legazpi, Albay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naitapak ni Rochelle ang kanyang mga paa sa Bicol. Unang tinungo ng bitag ang BIR Region 7 kung saan personal na humarap si Attorney Edward Liadok, ang hepe ng Legal Division. Yung BIR kasi nagbase lang sa record pare. Ngayon lang namin pinakita. First time. Ang burden of proof sa kanya kasi siya nag-allege na dami lang siya. Gawa ka ng abogado, mag-file ka ng counter affidavit para magkaroon ng jurisdiction ng korte sa'yo kasi ikaw nga hinaharap ng court. Dito, natuklasan ng bitag na hindi lamang isang pawn shop ginamit ang pangalan ni Rochelle bilang presidente, kundi 5 pawn shop sa buong probinsya ng Bicol. May bulan, may tabako, may biriga. Ikaw pa rin ang nakapirma. Ikinagulat ito ni Rochelle dahil hindi niya tunay na pirma ang nakasulat sa mga dokumento. Annual income tax return ng milyon. Siya nakapresidente, siya ang presidente. Pero mo ba ito? Kaya't nagbitiw ng desisyon ng BIR Region 7 sa kasong kanilang isinampa kay Rochelle. Bibigyan natin ng due process si Rochelle to prove na hindi talaga siya. And eventually, magiging starving test namin siya na may turo talaga yung tunay na mayari ng galing po siya na existing pa ngayon sa dito dito. Maging sa office ng Regional Director ng BIR Region 7, naniniwala na hindi si Rochelle ang tunay na presidente ng Galleon Pawn Shop. Isa-isa ring inilabas ng mga kawani ng BIR Investigation Division ang iba pang kaso ng mga pawn shop na pag-aari ng Tambunting sa Bicol. Sulat mo sa BIR, hindi niya pirma. Hindi ko talaga pirma yan, ma'am. Mag-execute ka na ng affidavit tapos ikwento mo yung modus operandi. Kaya nga nagkaroon ng assessment kasi wala namang nagkaan na magbayaran. Kapag sa tuwa na kinasuhan ng legal division. Assessment. Kasi alam nila, hindi sila tatamaan sa record ng BIR, naka-ITR tapos pinasasitment. Lahat siya. Eh pala kaming sulat ng sulat sa kanya noon, wala nang tumasagot. Wala na sa Manila pala ito eh. Hindi niya alam eh. Kagad hindi tinuturo ng pawn shop, ng tindahan. Kung sino yung tunay na may-ari. Kasi kung maganda yung motibo niya, di sana, i-discuss niya yung taxes. Eh, alam niya naman na dami lang yung mga tao nito ginamit. Tax naman po, illegal naman yung kinukulekta lang sa kanila. They know the way how to avoid. Yan, kasi ito, you were made to acknowledge kasi yung employees discipline galing sa LC. So this all would show that you are just a mere employee. So how Hindi could po you pwedeng tumanggap nito ang isang presidente. Hindi. Kasi ang inaano dyan is how could you be a president if you don't have the capacity? Diba, no? Ganon. Kaya, ang ipuprove doon, eto na yan, lahat. Income tax, yan. Oh, because you are just an employee, okay, pati yan. So, eto pa, this would only prove na you are just a mere employee of Tambunting. Matapos makipagkita sa mga kawani ng BIR Region 7 sa Public Attorney's Office ng Legazpi, Albay Capital naman, dumiretso ang bitag. Ito'y upang makakuha ng abogado na magrepresenta kay Rochelle sa korte at sa kanyang mga affidavits. Titingnan ko yung mga ebidensya kung anong dapat natin gawin sa kaso mo, saka mag-execute ka ng affidavit para may basis tayo kung sakaling mag-motion tayo for dismissal of the case. Bago lisanin ng bitag ang Bicol, tinuntun ng bitag ang Galleon Pawn Shop sa Tabaco, Albay. Natagpuan namin ang Galleon Pawn Shop sa dati rin itong pwesto. Subalit, iba na ang pangalan nito. Ang dating Galleon Pawn Shop, Tambunting Pawn Shop na ngayon. Sa kanilang resibo, Best Asia naman ang nakapangalan dito. Pakinggan, 2 tanong lang. Hulog sa bitag ang dating Galleon Pawn Shop na ngayon Tambunting Pawn Shop. Sinong tumatayong rito, may-ari? Ito pong Best Asia po to. Ang president po rito, si Miguel Tambunting. Si Rochelle Gesta, hindi nyo kilala? Presidente niya, hindi nyo kilala? Hindi nyo siya kilala? Ang
nakabalik na ako ngayon sa Maynila, nagpapasalamat ako na mabigyan ng katarungan yung kaso ko sa BIR sa tulong ng grupo ng Bitag, lalo na kay Sir Bintulfo. At masaya ako dahil dala ko na yung katarungan na may pag-asa ako na masolve na yung kaso ko sa BIR. Yung ina-allege niya na ganito yung ginagawa niyang tax evasion activities, you state that and file that with the NIT sa Metro Manila kasi they will develop a case under the rate yun, yung Run After Tax Evaders na program ng BIR. Kasi nationwide ang operation ni Tambunting.